Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagbigay pahayag si Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos ukol sa mungkahing ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Aniya, maaari itong magresulta ng pagkakabuklod ng iba't ibang lugar sa bansa, kung kaya naman binigyang diin ni Abalos na mas maiging ituon ang mga inisyatiba sa pagpapatatag ng ugnayan ng Mindanao sa Pilipinas. Ito'y upang mas mapainam ang pag-unlad at kapayapaan. Ito ang tugon ng ahensya sa pahayag ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na nagsusulong ukol sa paghihiwalay ng Mindanao sa bansa. Dahil aniya, wala raw umanong nangyayari sa kanilang rehiyon matapos ang maraming presidenteng nagdaan. Nitong kamakailan lang ay isinagawa ng Department of Health o DOH ang Kapihan with the Media Forum na dinaluhan ng mga doktor at iba pang nasa health sector. Ito'y upang talakayin ang mga usapin ukol sa iodine deficiency disorder bilang bahagi ng paggunita sa Goiter Awareness Week. Tinalakay sa nasabing session ang kahalagahan ng thyroid gland at ang mga karaniwang palatandaan at sintomas ng goiter. Ang Goiter Awareness Week ay ginugunita tuwing ika-4 na linggo ng Enero, kung saan ang tema ngayong taon ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng iodine at ang dedikasyon ng ahensya na magbigay ng impormasyon sa publiko tungkol sa mga sanhi, epekto, diagnosis, paggamot at pag-iwas sa sakit na ito. Matapos maapektuhan ng shearline ang mga komunidad sa Calabanga, Camarines Sur, na mahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSW Field Office 5 ng mga Family Food Packs o FFPs sa mga residente nito. Ito'y nagkakahalaga ng nasa mahigit 1 milyong piso, kung saan kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga mangingisda. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 22 milyong piso na ang halaga ng FFPs na naipamahagi ng DSWD Bicol Region. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pangongolekta ng palaspas para sa Ash Wednesday sinimulan na. COMELEC nagdesisyong hindi ituloy ang People's Initiative. Early registration para sa school year 2024 to 2025 bukas na. Pangulong Bongbong Marcos bineltahan ang alegasyong binato sa kanya na drug addict mula kay dating Pangulong Duterte. Taas presyong LPG, epektibo ngayong Pebrero. Kauna-unahang Wetland Museum sa Pilipinas bukas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Sa pagtatapos ng closed fishing season, inaasahang bababa na ang presyo ng galunggong sa merkado. Ito ay ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, kung saan nasa 200 pisong halaga hanggang 330 pisong halaga kada kilo ang presyo sa kasalukuyan ng galunggong sa Metro Manila. Posible itong bumaba mula 130 hanggang 50 piso halagang kada kilo. Nagpaalala ang Civil Service Commission o CSC sa publiko hinggil sa mga review center, grupo at pribadong individual na gumagamit ng pangalan, logo at website ng komisyon na nag-aalok ng online at face-to-face review class para sa Career Service Examination. Paglilinaw ni CSC Chairperson Carlo Nograles, wala umano silang ine-endorso na anumang review material o review center, kaya't mariin niyang ipinaalala na mag-ingat sa anumang review materials na ibinebenta sa mga bookstore at online. Dagdag pa niya sa ilalim ng Republic Act No. 9416 o ang Anti-Cheating Law, ang hindi otorisadong pagmamay-ari o paggamit, pagpaparami at pagpapakalat sa anumang anyo ng mga materyales sa pagsusulit ay itinuturing na pandaraya.
Sino mang gumawa ng ipinagbabawal na gawain ay maaaring patawan ng parusang pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw, ngunit hindi hihigit sa 12 taon at multang hindi bababa sa 50,000 piso. Nilinaw ni Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU, Secretary Carlito Galvez, na labag sa konstitusyon ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Aniya, kabaliktaran ito ng itinatakda ng kasalukuyang konstitusyon na siyang sandigan ng pagkakakilanlan ng Pilipinas. Panawagan ni Galvez, talikuran ang mungkahing ito ng grupo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at suportahan na lamang ang Peace, Reconciliation and Unity agenda ni Pangulong Marcos. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, pangongolekta ng palaspas para sa Ash Wednesday sinimulan na. COMELEC nagdesisyong hindi ituloy ang People's Initiative. Early registration para sa school year 2024 to 2025 bukas na. Pangulong Bongbong Marcos bineltahan ang alegasyong binato sa kanya na drug addict mula kay dating Pangulong Duterte. Taas presyong LPG, epektibo ngayong Pebrero. Kauna-unahang Wetland Museum sa Pilipinas bukas na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.